Hello guys, welcome. Pick a card reading tayo ngayon. Piliin nyo dito sa tatlong pile kung saan kayo na-attract ano. Ang tanong natin, sino yung nag-iisip sa'yo, okay? At ano yung kasunod niyang hakbang na gagawin para sa'yo? Ito yung pile 1, ito yung pile 2, ito yung pile 3. Kumbaga, gamitan nyo ng intuition kung ano yung pakaramdam nyo dito sa tatlong card na to. Okay? Start na ako. Hello guys, welcome. Pile 1, ito yung napili mo. Tingnan natin kung ano yung card na nasa loob neto, no? Meron ka ditong magic. Meron ka ditong Two of Wands reverse. Then, Page of Sword, upright. Then, the Star, upright. Meron ka ditong Four of Wands. And Nine of Cups. Ayusin ko lang para magkasya. Meron ka ditong reconciliation. Release your ex. Then, past life relationship. Meron ka ditong marriage. Physical connection. Spirit soul path. Okay? Meron ka ditong abundance, the phoenix, and twin flame. Meron ka ditong inspiration, ask for help, and inuwiya. Okay? Ayan yung card mo, no? Sinasabi dito, no? Dahil napili mo tong magic, nafe-feel ko dito, no, na meron ditong paglago or sabihin natin na magkakaroon ka dito ng maraming kaalaman sa connection na ito. Then, nafe-feel ko din dito, no, maniwala ka daw sa manifestation or maniwala ka sa ano man gusto mong mangyari, no, at ma-attract mo ito. Kasi maniwala ka sa magic, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kasi once na nag-i-imagine tayo ng maganda, ito yung positibo na na-attract natin, okay? Then, tingnan pa natin dito, no? Meron ka ditong Two of Wands, Page of Sword, the Star, Four of Wands, and Nine of Cups. Okay? Iniisip ng tao na ito, no? Marami na tong natutunan sa'yo or sabihin natin, yung connection nyo ay masyadong challenge. Okay? Kasi nafe-feel ko dito, ito yung gusto nyo mangyari yung magkita kayong muli, reunion. Tapos na to maghintay, okay? May pagkilos na tong gagawin. Kasi sinasabi dito, no, sa Two of Wands and sa Four of Wands, may distance sa inyo, no? Kumbaga, maybe ilang years na rin kayong walang connection or pwede rin sabihin ilang months na kayong walang usap. Pero nakikita ko kasi dito sa tao nito, may humihiling dito. Pwedeng sabihin ikaw o yung person mo. Basta't meron ako nakikita ditong humihiling. Humihiling na magkaayos, humihiling na magkitang muli, humihiling na maging mabuo or magkaroon ulit ng maayos na connection, okay? Pero, nakikita ko dito na may problema pa yung person mo, hindi siya stable financially or pwede rin sabihin ikaw. Then, nakikita ko rin kasi dito na marami kang natutunan sa nangyari sa inyong nakaraan at marami din tong taong natutunan sa inyong connection, okay? Meron kang person dito na Aries, Leo, Sagittarius. Then, nakikita ko rin dito ng Scorpio, Cancer, and Pisces, okay? Ganun pa man
meron ka ditong hinihiling. Kaya siguro lumabas din tong si Magic. Dahil meron kang minamanifest, merong miracle na mangyayari sa'yo, or sabihin natin ay kung ano man yung hinihiling mo, no, matutupad siya. Basta taimtim ka lamang na dumalangin sa Diyos, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi ibibigay sa'yo kung ano man yung hinihingi mo. Yun nga lang, medyo ano to kumbaga ang tao na ito, unstable sa financial, or pwede rin ikaw yung narito sa ganitong sitwasyon, unstable. Ito yun lang yung nakikita ko, ang dami mong natutunan at marami din tong natutunan sa connection nyo. Ito lang gusto nyo mangyari, magkaroon dito ng reunion, pwede rin humantong sa kasal, or pwede rin kung ito naman ay ex-person mo, no? Kung kayo heart family, broken family, ganyan. Nakikitaan ko dito na gusto niyang mabuo yung family, gusto niya ng pagkikita muli. Kaya lang meron ditong unstable ang financial. Ito lang yung nakikita ko. Then, tingnan pa natin meron ditong reconciliation. Then, meron ditong past life connection and release your ex. Kumbaga, isa sa inyo, sabihin natin na yung iba sa inyo ayaw nang bumalik sa ex nila, at yung iba naman gusto ng reconciliation. Piliin nyo na lamang hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko. Then nakikitaan ko rin dito na nagkakaroon ka dito ng bright idea, okay? Marami ka ding kinikreate, or sabihin natin na maraming pumapasok sa iyong kaisipan na positibo, no? Then, meron ako nakikita dito na meron kang person na may past life relationship kayong dalawa, okay? Ito lang nakikita ko kasi pwede kasi ding sabihin dito na meron ditong bagong pag-ibig o nadarating sa'yo, or kasal na kayo ng tao na to. Okay, kasi may marriage dito. Meron ditong physical connection. Nagsama na kayo nito. Kumbaga, meron na kayong tipo na may pinagsamahan na kayo ng malalim. Kasi kung makikita mo dito, may attachment na nangyayari. Kumbaga, kilala nyo na yung bawat isa. Kilala nyo na ang baho ng bawat isa. Ganon. Pero ganun pa man, kaya meron ditong past life connection. Kahit matagal na kayong wala, kumbaga, meron kayong soul connection na nag-uugnay pa din, kaya minsan naiisip mo tong tao na ito. Pero ganun pa man, meron ditong release your ex. Maybe kaya din lumabas si release your ex, hindi rin naging maganda yung inyong pagsasama, kaya pinipili mo na lang dito yung healthy choice, or sabihin natin healthy boundaries para sa inyong dalawa, okay? Ito lang yung nakikita ko, pero itong tao na ito, nag-iisip talaga to ng reconciliation. Gusto niya magkita or mag-cross ang landas niyong muli. Meron nga ditong pagkilos na okay? Hindi na to nag-iintay. Ito lang yung nakikita ko, may pagkikitang muli. Nasa sayo kung tatanggapin mo pa rin tong tao na ito. Pero kung hindi mo naman to kilala, okay? Meron ditong bagong parating sa'yo na mayroong Aries, Leo, Sagittarius, at Scorpio, Cancer, and Pisces, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron na kayong past life connection. Then, nakikita ko rin kasi dito, spirit soul path. Kumbaga, yung connection na mangyayari sa inyo kung ikaw man ay isang single, sa panahon ngayon. Meron ditong naghihintay, nakasal, kung new person ang hanap mo, Ito lang yung nakikita ko. Itong tao to attract sa'yo physically. Maybe malakas yung sex appeal mo, or sabihin natin na iba yung kanyang nararamdaman sa'yo, Mas gusto nitong tao nito yung merong physical kaysa yung mga emotion. Hindi nito kaya yung malayo sa isa't isa, ganon. Hindi nito kaya yung mga LDR situation. Gusto nito lagi niyang nakikita, or sabihin natin nahahawakan, ganon. Pero ganun pa man, malakas yung nito, pagmamahal. Itong patungo sa'yo, okay? Meron ditong spirit soul path na kung saan mas makikilala niyong mabuti yung bawat isa. Okay? Ito lang yung nakikita ko sa new person na parating sa'yo. Then, may new person ka dito, and meron ka dito yung person mo, past
past person mo na nag-iisip siya ng panibagong simula sa inyo, okay? Pero nasa sa iyo kung tatanggapin mo pa rin tong past mo, okay? Then, meron ka ditong twin flame and that Phoenix and abundance. Di ba yung sinabi ko kanina? Meron kayong soul connection. Kumbaga, naghihigitan kayo ng energy. Dahil lumabas nga si twin flame. Ayan, sorry. Dahil lumabas nga si twin flame. So, confirmation. Kaya, kahit malayo na kayo sa bawat isa at naiisip mo pa rin tong tao nito dahil twin flame kayo. Meron na kasi kayong past life relationship na paulit-ulit. Kumbaga, meron reincarnation, na nabubuhay muli kayo dahil meron kayong hindi natapos in the past life. So, ngayon, pinagtatagpo pa rin kayo para maayos nyo, no? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong transformation na magaganap sa'yo, or sabihin natin na magbabago na yung takbo ng pag-iisip mo, no? Kumbaga, tumutungo ka na sa panibagong yugto. Kumbaga, sa panibagong perspective. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin kasi dito, kung hindi mo pa nakikilala yung iyong kung ikaw may talagang single at wala pang nakikita ko dito na may new na parating sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, meron din dito naghihintay na abundance para sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko dito. May paglago. May sagana, no? Nagkakaroon ka dito ng positibong pananaw sa buhay, okay? I think yung past person mo dito, nag-iisip siya kasi nakikita ka nito in social media. Meron pa rin siyang nababalitaan sa'yo kasi meron pa rin ditong physical attraction, eh. Kumbaga, na-attract siya sa'yo, okay? Physically. Maybe meron kang ginagawang paglago sa iyong sarili, or sabihin natin may pagbabagong nagaganap kasi may lumabas dito ang transformation. Malakas malakas yung attraction mo dito sa tao na to. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Meron dito ang panibagong simula, may transformation at merong paglago na gumaganap sa'yo. Then, nakikita ko rin dito na merong pagkikitang muli. Okay, nasa sa'yo lang kung tatanggapin mo pa tong tao nito. Meron din ako nakikita dito na new na parating sa'yo. Okay, tingnan pa natin kung ano yung may papayo dito. Lumabas dito, ask for help. Kumbaga, pag dumating tong tao nito, maguguluhan ka, eh. Then, hihingi ka ng mga tulong or hihingi ka ng tulong sa iyong pamilya, no? Kung ano yung dapat mong gawin, or pwede rin sabihin na minumungkahi dito, manalangin ka at humingi ka ng gabay sa angel mo. Okay? Kasi binabantayan ka dito ng angel mo. Maghingi ka ng sign kay God kung ano ba dapat ang gagawin mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko kasi meron ditong assistants na humihingi, kumbaga nagbibigay ng tulong sa'yo, or sabihin natin, sundin mo yung inner voice mo. Kung ano yung nag-uudyok para sa'yo, kung ano yung tamang gawin, okay? Then, meron ka ditong inspiration. Kumbaga, be prepared as you soon receive a visit from a fairy inspiration, come dusk or dawn, she can call at any time. Kumbaga, sinasabi dito, maging kang handa. Kasi meron parating muli sa buhay mo. Na kumbaga, alam mo yun, galing sa alikabok na parang yung galing sa alikabok na nabuhay muli. Yung parang ganun, nawala siya na parang bula, tapos biglaan ring susulpot na parang kabote. Ganon, ito lang yung nafe-feel ko, no? Pero ganun pa man, itong taong to, naging inspirasyon mo, eh. Kumbaga, mahal na mahal mo tong tao na ito. Kaya lang, meron ditong pangyayari sa inyong dalawa. Okay? Ito lang yung nakikita ko kung bakit kayo nagkalayo. Pero kung hindi mo naman pa ito nararanasan, at wala ka pang past person, meron ditong new connection na naghihintay sa'yo, okay? Then, sinasabi dito, everything in perfect balance. Kumbaga, magkakaroon ka dito ng tamang balanse parating sa'yo.
Kumbaga before, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, sa past person mo, na gumugulo sa isipan mo, magkakaroon ka dito ng balance, okay? Tingnan pa natin kung ano yung mensahe. Ano mensahe ng person mo or kung ano yung kanyang nais niyang sabihin para sa'yo. Yung hindi niya masabi, Kumbaga sa loob-loob niya lamang iniisip tong pakaramdam na to. Give me the message kung ano yung gustong sabihin ng person niya. Meron ka dito, you are right. Tama ka. Kumbaga, meron ka sigurong nasabi sa tao nito na, alam mo yun, ngayon niya napagtanto na tama lahat ng mga sinabi mo. Meron ditong 13. And, kung makikita mo kasi dito, 13 and 31. So, 4 and 4. So, ibig sabihin, life path number 4. Then, meron din 4. D4, 4. So, ibig sabihin, meron ditong new beginning, abundance na parating talaga sa'yo. 4 angel number, So, ibig sabihin, merong positibo na magaganap sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito, sa 4 angel number na ginagabayan ka patungo sa tamang direction. Kumbaga, huwag kang susuko, manalangin ka, at huwag kang mawawala ng pag-asa, okay? Tingnan pa natin, give me the message. Meron ditong gossip only hurts more. Kumbaga, maybe pinag-usapan yung relasyon nyo. Or sabihin natin na binatikos, chinismis, ganyan. So, ngayon, sinasabi dito, ito yung nararamdaman niya. Feeling ng tao na ito, kapag lalapit siya muli sa'yo, pag-uusapan at doon siya natatalo. Ayaw niya kasi ng tipo na pinag-uusapan yung connection or yung relationship, or pwede rin sabihin na may nagawa siyang hindi maganda sa'yo, kaya nachichismis. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Give me the message for collective peace. Meron ditong I am addicted to you. So, ibig sabihin, attract talaga tong tao sa'yo physically, Kasi kung makikita mo dito, meron ditong physical connection. Mas gusto nito yung physical, yung nahahawakan ka, ganun. So, itong tao nito, may pagka, addiction, obsess sa'yo. Okay? Siguro, napakaganda mo, or sabihin natin na malakas yung alindog mo, mga ganyan. Give me the message for, ayan, lumabas to, reach out. Then, now, it's not the time. Hindi pa ngayon ang oras. I know you from somewhere. Alam niya kung nasan ka. Okay? Siguro, nababalitaan ka pa rin sa mga kakilala mo, or may connection kang friends din niya. Ganon. Na nagkakaroon siya ng balita para doon. Then, nakikita ko rin dito na now it's not the time. Hindi pa ito handa, okay? Hindi pa ito yung tamang oras para mag-reach out, okay? Maybe itong taong ito, isip na isip lamang sa'yo, okay? Tingnan pa natin. Yan, maybe, okay? Maybe, hindi siya sigurado. I need time for me. Ito lang yung lumalabas, Gusto niya ng maraming oras. Okay? Then lumabas na naman tong 4. 4, 4, 4. 1 plus 3, 4. 3 plus 1, 4. Okay? 4, 4, 4. Meron ka ditong angel number 4, 4, 4. New abundance. May bagong kasaganahan sa'yo, biyaya, blessing na parating na naghihintay sa'yo, at meron nakikita rin akong paglago. Okay? Ito lang yung nakikita ko, Thank you for watching, and love and peace. Hello, Pile 2. Welcome, and this is your reading. Start na tayo. Ito yung napili mo, Remembrance. Nakikitaan ko dito, nafe-feel ko dito sa remembrance. Kumbaga itong tao na ito, naalala ka na to, okay? Naalala ka nito yung bawat sandali na magkasama kayo. Yung mga moment na binuo yung dalawa. Yung mga masasayang sandali, Ito lang yung nakikita ko. Naalala ka ng tao na ito. Kumbaga, nafe-feel ko din dito na itong tao na ito kumukuha ng information sa nangyayari sa'yo, okay? Then, nakikita ko rin dito na, na itong tao na ito, kumbaga,
ayaw niyang burahin yung mga alaala na meron kayo, okay? Or pwede rin sabihin, ito din yung naiisip mo. Meron ditong 38. Maybe 38 years old ka or yung person mo, no? Piliin niyo na lamang. Then, nakikita ko rin dito na ang life path number mo ay 2. Or yung person mo, life path number 2. Ito na yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Meron ditong Queen of Cups, upright. And then, the Judgment, ano? Meron din itong Hermit. Meron din itong 8 of Cups and the Tower reverse. Okay, tingnan muna natin tong card na to bago natin silipin yung ibang card. Nakikita ko dito, itong tao na ito. Meron kang person na Aries, Libra, Scorpio, then Cancer and Pisces. Okay? Nakikita ko rin dito, or pwede rin sabihin ito yung zodiac sign mo, no? Piliin nyo na lamang. Nakikita nga ng tao na ito na, no, may pagkahiling, or sabihin natin na feel ng tao na ito yung pag-aalaga at pag-aaruga mo sa kanya nung panahong magkasama kayo, no? Nung panahon kapag may problema siya, umaapaw yung pagmamahal mo sa tao neto. Ikaw yung nagbibigay ng advice or lakas ng loob sa tao neto, okay? Kumbaga, ramdam niya yung feel at home siya sa iyo. Kaya lang meron ditong nangyari sa inyo na ikinagulat mo, or sabihin natin na ikinagulat yung dalawa, no? Kung bakit may pagkakalayo. Pero ganun pa man, kung ano man yung pangyayari ng nangyari sa inyo, nawasak to okay? Kumbaga nagkaroon dito ng lamat sa connection yung dalawa. Pero itong tao nito naaalala ka. Feeling nito matayog, or sabihin natin na masagana kayong dalawa, nagsasama kayo, or pwede rin sabihin na pag kayo magkasama, feeling nito abandon siya sa kanyang sarili, okay? Then nakikita ka rin ng tao na to, no, na alam mo yun, para kang si Mama Bear. Kumbaga, or si Papa Bear, ganyan. Nafe-feel ko din dito, no, na may pagka-healing ka, healing vibes, healing energy, yung ano mo, yung character mo. Kasi, meron kang mga katangian na kapag nagpapayo ka, talagang ramdam ng tao na yun na yung ano mo, yung sinseridad mo kung paano ka magbigay ng payo, or sabihin natin kung paano mo siya pinaliliwanagan, ano, sa mga salitang binibitawan mo, or pwede rin sabihin na may malumanay kang boses, or hindi kayo mabunganga, ganun. Kasi nakikita ko rin dito na may pagkahiling, or pwede rin sabihin ano, na ikaw yung gamot sa tao nito upang siya ay mag-heal ng lubusan. Kasi nakikita ko dito na meron ditong sugutan yung puso. Kung makikita mo, no, sa puso niya nakatapat yung sa dibdib, no. Kumbaga, ikaw yung kailangan niya. Kaya lang meron ditong pangyayaring hindi naging maganda. Dumating sa point, no, na itong tao na ito ay nagkaroon ng realization. Inilayo niya yung sarili niya sa karamihan. Nagmuni-muni, nag-isip. Sa pag-iisip niya, dun siya na naliwanagan. Kaya lang itong tao nito, kailangan ma-open yung chakra. Yung truth chakra niya ba? Para mailabas yung katotohanan, Kasi ito hindi niya may pagtanggol yung sarili niya, or pwede rin sabihin na tiklop to, hindi to makapagsalita, hindi niya maipagtanggol yung kanyang saloobin kasi sarado yung throat chakra niya. Pero kung makikita mo dito ngayon, nagliliwanag na siya, nagkakaroon na to ng kaliwanagan, gusto niya nang aminin kung ano yung katotohanan, kung ano man yung mga tinatago niya sa iyo, gusto niya nang ilabas kasi nagkakaroon na to ng kaliwanagan, okay? Then nakikita ko rin dito na judgment, kumbaga itong tao nito sa pag-iisa niya, inaagapay siya ng mga ng mga gabay, inuutusan siya na kumilos na, gumawa na ng hakbang palapit sa iyo, okay? Kasi once na hindi to gumawa ng paraan para sa iyo,
wala na. Kumbaga, ano ka na parang pinakawalan ka na niya Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na ang hirap kalimutan, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Pero itong taong ito, magkakaroon dito ng judgment or sabihin natin transformation or merong magandang mangyayari sa inyo na yung tadhana na yung kikilos sa connection na meron kayo, okay? Kumbaga, tinutulungan siya ng kanyang mga angel or gabay, no? Upang, gisingin siya. Kasi, tingnan mo tong tao nito down na down siya, pero inaagapayan siya na tong dalawang anghel, tapos may trumpeta pa rito na, alam mo yun, parang ginigising siya. Sa katotohanan ba? Kasi, maybe sa pag-iisa nito, no? Ilang nafe-feel ko, nagkakaroon to ng kaliwanagan, mapag-iisip-isip nito. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung mga clue, kung ano pa yung iniisip ng tao nito. Or kung ano yung mga hakbang na gagawin. Meron ka dito, ano to? Pay attention to the red flag. Separation. Deception. Okay. So, ibig sabihin, merong pandarayang ginawa sa itong tao nito na hindi niya pinagtapat. Kaya siguro lumabas din itong judgment, inuusig na siya ng konsensya niya. Kaya siya nanlulumo, Kasi alam niya na iba yung binigay niya sa'yo. Pero, nakikitaan ng tao nito na ikaw ay may mabuti, nurturing, ganyan. Kaya lang, hanggang nag-iisip lang siya, wala siyang ginagawang hakbang. Dahil alam niya yung pagkakamali niya. Then, meron ditong pay attention to the red flag. Kumbaga, sinasabi din dito, na yung paghihiwalay nyo, meron kasing dayaang naganap. Kumbaga, meron siyang mask. Kumbaga, meron siyang sinusuot na mask. Yung, yung kanyang totoong saloobin, hindi niya sinasabi sa'yo. Kumbaga, nagkakaroon dito someone is wearing a false self mask in this relationship. Kumbaga, hindi siya nagpapakatotoo sa totoo niyang nararamdaman. Ayun, ito lang yung nakikita ko. Or pwede ring sabihin ikaw, hindi, kumbaga nagmamatigas ka, pero kung tutuusin, mahal mo pa talaga tong tao na to. Okay? Kasi kung makikita mo dito yung separation na nangyari dito, nahihirapan ka din sa sitwasyon, Pilit na pinanghahawakan mo pa yung tao nito. Kaya lang kailangan ng bumitaw. Or pwede ring sabihin ng time na may mga kutob-kutob ka na, may red flag na nangyayari sa'yo, pero dinedma mo pa din, okay? Ito lang yung nakikita ko, may red flag na nangyari na kutob mo na siya, kaya lang hinayaan mo lang hanggang sa maganap na nga yung separation at deception na nangyari. So, umpisa pa lang, meron ka na ditong kutob sa tao na to, na meron siyang nililihim, meron na siyang kababalaghang ginagawa, okay? Okay, tingnan pa natin. Then, manifesting the one. Meron ka ditong time apart. And responsibilities. Okay. Itong taong to, lumabas talaga yung 2 beses lumabas yung separation. Kumbaga, naghiwalay kayo. Then, nakikita ko dito na na yung sa paghihiwalay nyo, meron ditong pagbabagong magaganap, okay? Kasi, maybe marami ka pang responsibilidad, or yun muna yung pinopokus mo, yung mga responsibilities mo, Kumbaga, mas pinopokus mo muna yung career mo kaysa sa relasyon, kasi masakit masakit yung naranasan mo. Meron ditong horse, maybe you are year of the horse, pinanganak ka ng year of the horse o yung person mo, kasi meron ako nakita ditong kabahayo. Then, meron ako din nakikita dito, na mamamanifest mo yung the one. Kung may humihiling ka, kasi ayaw mo na ng ganitong pangyayari, yung separation, deception, panloloko.
Kaya humihiling ka ng bago, or sabihin natin na totoong magmamahal sa'yo, na hinihiling mo to. Pero sinasabi dito, no, very soon your true love will arrive. Kumbaga maniwala ka daw, ano, kung ano man yung minamanifest or hinihiling ng puso mo, ito yung makakamtan mo. Kung meron man panlulokong naganap sa'yo, yung darating na bago sa'yo, ay hindi katulad ng person mo, no, na may pandaraya at panluloko. Okay? So, nakikita ko dito, no, kung ano yung hindi kikilos tong person to para sa'yo, meron darating ditong bago. Or pwede rin sabihin na meron ditong bago na hihilom sa puso mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kasi sa panahon ngayon, mas inuuna mo yung ano mo, yung tungkulin mo. Sabihin natin kung ikaw man ay single na dalagat binata, no, mas inuuna mo yung responsibilidad mo sa iyong family, or kung ikaw naman ay hiwalay sa asawa, mas inuuna mo yung responsibilidad ng iyong mga anak, ganun. Pero ganun pa man, meron ako nakikita dito na may bagong pag-ibig na parating sa'yo, na magbibigay sa'yo ng equal give and take, okay? Okay? Then, meron ka dito, ano, tingnan pa natin, ano, dahil minamanifest mo na ito yung the one, or mamamanifest mo to patungo sa'yo. Meron ka ditong wedding, then lightning, and the dragonfly. Sinasabi dito, no, nasa healing process ka. Kumbaga, no, mas nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan, or sabihin natin na natutuklasan mo na yung mga nangyayari sa'yo, okay? Kasi nalalaman mo na dito, nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan, at nababago mo yung sarili mo. Then nakikita ko rin kasi dito na madali kang maliwanagan sa sitwasyon, or madali kang makamove on, okay? Ito lang yung nakikita ko, may healing, or sabihin natin na nakapokus ka ngayon sa healing, no? Meron ditong biglaang pagdating or biglaang pagbabago na ikagugulat mo, no? Meron ditong surprise na mangyayari sa'yo, hindi mo inaasahan to. Kasi mamimit mo yung the one. Okay? Mamimit mo yung the one. Or pwede rin sabihin ilang years mo na humihiling ka na merong person na dumating sa buhay mo. Then nakikitaan ko dito na ma-attract mo to. Kung ikaw man ay pwede rin sabihin sa edad na 38 years old, o pwede rin sabihin na 38 years old yung person mo. Okay? Meron ditong union and wedding, married, soul connection, eternal love, and everlasting promise. Kumbaga, ito yung biglaang pagbabago na parating sa'yo. Sorpresa, kasal. Kasi hindi mo akalain kakasal ka. Okay? Hindi mo, okay, kung ikaw man ay hiwalay, hindi mo akalain na mamimit mo talaga yung tao na magpapasaya sa'yo, na may pagkaromantiko, hindi madaya, napakasimple. I think magugustuhan ka nito sa pagiging simple mo. Kasi kung makikita mo yung babae, napakasimple lang niya, hindi siya mapang-akit. Kumbaga, matrack mo tong tao nito sa pagiging natural. Yan, natural mo, sa natural beauty na meron ka. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, tingnan pa natin, meron ka ditong Maximus. How can you feed others when your own table is empty? Kumbaga, paano mo mapapakain yung iba kung ikaw mismo, yung plato mo walang laman, okay? Kumbaga, kung titingnan mo dito, bago mo bigyan ng attention or sabihin natin, kung bago mo bigyan ng pagmamahal ang isang tao, punuan mo muna yung sarili mo. Kasi, baka kasi ikaw din yung tipo ng tao na mas inuuna mo yung person mo, kaysa sa'yo. Dahil doon, hindi nagiging equal yung sitwasyon. Parang ikaw na lamang ng ikaw yung bumubuo ng isang relasyon na hindi healthy, okay? Kaya mas mainam, kung magbibigay ka man ng panibagong love, siguraduhin mo yung pagbibigyan mo ay karapat-dapat na bigyan ng pagmamahal na tulad mo, okay? Meron ditong 15. Maybe pinanganak ka nung 15. Then, meron din ditong 6.
5 plus 1, 6. Life path number 6. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Paano nyo malalaman yung life path number nyo? Ano yun yung birthday nyo? Ipagpa-plus-plus nyo. Kailangan maging single yung birthday nyo. Okay? Para malaman nyo kung ano yung life path number mo. Meron ditong wisdom. Then journey. So, nakikita ko rin dito, magkakaroon ka dito ng maraming kaalaman, maraming karunungan, or sabihin natin na bawat taon na lumipas, na nalampasan mo yung mga pagsubok na kinakaharap mo. Sa bawat taon na kinakaharap mo, dito ka natututo, dito ka lumalago, dito ka maraming natututunan. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Dahil sa bawat pagsubok na kinaharap mo, nalampasan mo ito. Okay? Meron ka ditong owl. So, ibig sabihin, meron kang animal spirit na owl. Sabihin natin, malakas yung kanyang intuition, malakas yung kanyang pakaramdam, malakas yung kutob niya. Then, nakikita ko rin dito na very ambitious. Malawak yun, malaki yung pangarap mo, or malaki yung binivision mo para sa iyong sarili. Malaki yung nilalarawan mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Then, meron ka ditong journey. Maybe nagbabala ka na mag-relocate sa ibang lugar, lumipat sa ibang bayan, or sabihin natin na mag-abroad. Ito lang yung nakikita ko kasi meron ditong passport. Nagbabala kang maglakbay muli. Or pwede rin sabihin sa paglalakbay mong ito, dun mo matagpuan itong the one. Okay? Kasi meron kayong kaibahan dito Maybe kultura, or pwede rin sabihin na relihiyon, kulay, ikaw maputi, siya maitim, or siya kayo manggi, ganun. Ganun ba? May pagkakaiba kayo ng paniniwala. Basta't meron kayong kaibahan sa bawat isa. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, sinasabi dito, siguraduhin mo na handa ka na sa panibagong paglalakbay kasi meron ditong paalis, okay? Sabihin natin mag-travel, mamamasyal. Pwede mo kasi dun matagpuan, or pwede ring sabihin, itong tao na ito, isasama ka sa paglalakbay. Okay? Kasama siya. Ayun, ito lang yung nakikita ko, yung new person. Thank you for watching, and love and peace. Hello, Pile 3. Welcome, and this is your reading. Start na tayo. Napili mo tong authority. Okay. Maybe pinanganak ka ng 10. Okay. Meron ditong 10. Date number 10. Birthday mo, or yung birthday ng person mo, Meron ka dito authority. Kumbaga, meron ka ditong lakas ng loob, or sabihin natin na itong person mo nagkakaroon na to ng lakas ng loob, tapang. Nare-realize na nito yung yung mga maling nagawa, or sabihin natin nare-realize niya na yung kanyang yung mga nagawa niya. Then, nakikita ko rin kasi dito na nagkakaroon na to ng kumbaga talino, and yung loving energy niya. Kung makikita mo kasi dito yung nasa gitna, kumbaga yung aura nito, pumapaloob na dito yung pagiging niya, malakas ang loob. Okay? Ito lang yung nakikita ko, nagkakaroon na to ng lakas ng loob. Or pwede rin sabihin na tutungo na to sa'yo ng may lakas ng loob. Okay? Tingnan pa natin. Meron dito 3 of Cups reverse. Then 4 of Wands upright. The Empress reverse. 5 of Swords reverse. The Queen of Swords reverse. Okay? Nakikita ko dito sa tao na to, yung iniisip niya sa'yo, Ito yung iniisip niya. Si 4 of Wands. Ito yung gusto niyang maganap sa inyong dalawa. Kaya lang, hindi niya alam kung paano. Kasi nakikita niya sa'yo, okay? Or pwede rin sabihin, ito yung nakikita mo sa kanya. Piliin niya na lamang,
Yung tipo ba na hindi ka pa handa? Hindi ka pa handa sa obligasyon, sa responsibilidad, hindi ka pa handa sa married, sa kasalan, or sa pagpapamilya, no? Ito lang yung nakikita ko. Kasi, meron ditong The Empress Reverse. Kumbaga, meron ditong tao na, gusto pa mag-explore, gusto pa niyang, marami pa siyang gustong marating, ganyan. Gusto niya pang maglibang. Ayaw niya pang pakawalan yung pagiging niyang binata, dalaga, ganon. Ayaw niya pang pakawalan yung ganong kanyang karakter, nararamdaman, ayaw niya pang isuko yun. Then, nakikitaan ko kasi dito na hindi kayo nagkasundo. Walang pagkakasundo, hindi kayo nagkaroon ng magandang teamwork sa bawat isa. Kasi meron ditong, Three of Cups reverse, lumabas siya na naka-reverse. Then, sinabayan pa ng The Empress reverse. Then, sinabayan pa ng Queen of Swords reverse. Pero ganun pa man, meron ako nakikita dito na hindi kayo nagkasundo, inalisan mo to, or sabihin natin inalisan ka ng tao nito, pero ito yung gusto niyang mangyari sa inyo. Meron ditong taong umalis kasi hindi niya makita or maramdaman sa energy mo or sa iyo kung handa ka na ba sa family. Ganon yung iniisip ng tao nito. Kasi may pagkaano to kumbaga kita ka naman niya na seryoso, no? Or sabihin natin, kita mo tong tao na seryoso. Kaya lang hindi pa siya yung tipo na family oriented, ganun. Then, nakikita ko kasi din dito na marami pa tong gustong gawin Marami pa tong, gustong mangyari sa buhay niya. Marami pa siyang gustong ma-experience. Ito lang yung nafe-feel kong energy. Meron ditong gusto pang ayaw niyang pakawalan yung pagiging binata at dalaga niya. Pero ito yung gusto ng person o yung partner niya. Yung magkaroon ng reunion, happy family, wedding. Okay? Ito na talaga yung gusto mangyari ng tao na to. Family. Pero ikaw, nararamdaman niya, hindi ka pa handa sa ganon. Maybe, meron ditong age gap. Maybe yung person mo matured na tapos ikaw hindi pa, or pwede rin sabihin ikaw yung matured tapos yung person mo hindi pa, Depende sa sitwasyon. Ito lang yung nakikita ko. Meron ka ditong person na Gemini, Aquarius, Libra. Then meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. Then meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong hindi pa handa sa family. Then yung isa, handa na. Kaya lang hindi kayo magkasundo sa ganong point nung isa. Kasi meron ditong ayaw pang pakawalan yung pagiging binata niya at dalaga niya. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Tingnan pa natin. Then, may codependency. So, kaya nga lumabas ay codependency. So, ibig sabihin, yung isa lang dito yung nagmamahal. Hindi equal, hindi balance, Kumbaga, yung isa lang dito ang bumubuo ng relasyon. Yung isa lang yung umaasa. Kasi ito yung gusto niya mangyari Pero yung isa, hindi. Okay? Then, meron ditong let's your friends help you. And new love. Okay. Ito na nga. So, ngayon, meron ditong bibitaw na. Okay. Kasi magkakaroon to ng realization Kasi hindi niya pareho yung energy ng partner niya. Kasi yung isa dito, family-oriented na. Yung isa, marami pang gustong gawin sa buhay niya. Marami pa siyang gustong ma-explore. Marami pa siyang gustong mangyari. Okay? Kasi magkaiba sila ng pananaw sa buhay. So, ikaw, ito yung gusto mong mangyari. Or pwede rin sabihin, yung person mo, ito yung gusto kong ikaw man yung ayaw mo ng ganito, relasyon. Ito yung gusto mangyari ng person mo. Then, nakikitaan ko dito na meron ditong new love na mangyayari or meron bagong pag-ibig na parating. Pwedeng sa'yo or ikaw. Alam mo yung sitwasyon mo, ikaw na lang makapagsasabi kung alin ka dito. Okay? Then, kasi pwede rin kasing sabihin na ikaw yung yung Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Pero ganun pa man, dahil ito yung iniisip mo or sabihin natin iniisip ng person mo, maalin sa inyo kung kaninong energy to, Meron ditong new love na parating.
bagong magmamahal. Meron ditong codependency, yung isa umaasa. Hindi ba healthy? Hindi healthy yung relasyon, ano? Merong kaibahan sa inyong dalawa. Yung isa ayaw, yung isa gusto na family, yung isa ayaw, marami pang gustong gawin. Then, meron ditong new love na parating, may bagong love na naghihintay sa'yo. Then, hayaan mong tulungan ka ng kaibigan mo or payuhan ka sa sitwasyon mo, no? Kasi once na nasabi mo yung sitwasyon mo sa mga kapatid mo or kaya magulang mo or pwede ring sabihin na sa mga kaibigan mo na mapagkakatiwalaan, makakakuha ka dito ng tamang payo, okay? Kung paano ka makakaraos dyan sa problema mo. Then, tingnan pa natin dito, no? Meron ditong let go of the past. So, lumabas, no? Let go of the past. Then, holiday. Meron ka ditong sign and clue. Binibigyan ko na dito ng sign and clue, okay? Nakikita mo na yung totoo sa kanya, kung ano yung ba yung nararamdaman niya, okay? Then, nakikita ko dito, let go the past. Pakawalan mo na yung nararamdaman mo sa tao na to kasi hindi siya balance okay? Hindi balance. Kung ikaw man ito, gusto mo ito, yung family oriented ka, gusto mo mabuo yung family mo, ganyan. Then yung partner mo hindi ganun ang isip niya pulos pasarap, okay? Kumbaga nag-iisip to na yung tipo na hindi makitaan na mabuting ama o mabuting ina kasi hindi niya makitaan ng ganun, okay? Depende sa sitwasyon niyo, Nakikitaan ko dito kasi na ang iniisip nito, pakawalan ka or pakawalan mo siya, Kasi meron ditong sign and clue na maliliwanagan ka. Then meron ditong pakawalan mo na yung past mo. Then meron ditong new love na parating sa'yo, okay? Nang magbibigay sa'yo ng romantic feeling na hindi ibinibigay ng person mo. Then nakikita ko kasi din dito na may holiday. Merong bakasyon or sabihin natin pwede makilala mo to in travel or pwede rin ipinakilala sa'yo ng mga kaibigan mo or pwede rin sabihin na pinakilala sa'yo online kasi nakikita ko dito na isang senaryo na magiging kang masaya sa piling ng tao na ito, kumbaga magkakaroon ka ng yung experience na hindi mo na-experience sa person mo kasi may codependency. Maybe, ikaw codependency, yung person mo hindi. Kumbaga, hindi niya ibinibigay yung equal love na ibinibigay mo. So, ngayon, meron ditong parating na magbibigay sa'yo ng equal love. Ito lang yung nakikita ko, may new love na parating. So, piliin niyo na lamang kung kaninong energy to, iyo ba o yung person mo. Then, meron ditong healthy choice, Pwede kasing ito yung iniisip mo sa tao na to, okay? Or ito yung iniisip niya sa'yo. Piliin niyo lang kasi kung makikita mo dito, may nag-iisip dito na meron ditong tao na hindi niya nakikitaan ng family or hindi niya nakikitaan na maging good parents or good parents, ganyan. Meron ditong healthy choice. Pipiliin mo dito yung yung healthy choice na para sa'yo, okay? Then, meron ditong healing heart. Nag-heal ka dito. Meron ditong akso. Meron ditong naganap na separation na nangyari. Meron ditong iniwan, binigyan ng silent treatment. Kumbaga, inuutusan ka dito, Putulin na yung pattern na, alam mo yun, na ikaw lamang yung nagbibigay ng attention sa tao na to. Okay, then may nakikita ako din dito na naghihiling ka, hinihiling mo yung sarili mo sa toxic na tao na to kasi hindi kayo balance magkaiba kayo ng pananaw. Meron ditong pinalalaya na yung sarili sa ganitong sitwasyon, mas pinipili niya na yung healthy choice para sa kanya. Then meron ditong protect your dreams, kumbaga, then find balance. Okay, nakikita ko dito, humahanap ka dito ng balanse para sa iyong sarili. Or pwede rin sabihin, inaaral mong maging balanse. Kasi, nawala ka dito sa person na ito Nagkakaroon ka na dito ngayon ng kaliwanagan. Kumbaga, humahanap ka ng kapayapaan para sa iyong sarili, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ka na rin ginagawang routine or sabihin natin na
pang araw-araw, ano, nang sa ganun hindi mo naaalala yung tao nito, meron kang pinagkakaabalahan. Then, nakikitaan ko din dito, protect your dreams. Kumbaga, protectionan mo yung mga pangarap mo, no? Kasi, pwede rin kasi makasagabal sa pangarap mo tong past person mo, no, na hindi naging healthy yung relasyon yung dalawa. Okay, ito lang yung nakikita ko. So, sinasabi dito na mas ingatan mo yung sarili mo, nurturing mo yung sarili mo. Then, alam mo yun, sundin mo kung ano man yung gusto ng puso mo. Protektahan mo. Then, pakawalan mo yung mga hindi nakarapat-dapat para sa'yo, okay? Then, lumabas dito, no, liberation. So, sinabi ko kanina, pakawalan yung sarili mo. So, ibig sabihin nito, free yourself. Pakawalan mo yung sarili mo sa ganyang nararamdaman mo, okay? Kasi, ito lang din yung magdudulot ng sa'yo, pighati eh. Kaya, pakawalan mo nang sa ganun, makapasok yung new energy or new love na naghihintay sa'yo. Makikita mo naman dito yung sign and clue na parating sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko, pero tingnan pa natin kung ano yung gustong sabihin ng person mo, no? Tingnan natin. Yung kanyang mas iniisip. Give me the message for file 3. Reach out, okay? Meron ditong gustong mag-reach out. Now, it's not the time. Hindi pa daw tong oras. So, itong taong to, marami pa siyang inaasikaso. Kumbaga, hindi ka priority, okay? Meron ditong I am ready. Meron ditong isang ready or pwede rin sabihin ngayon niya naiisip na ready na siya. Maybe meron ng bagong umaaligid sa'yo, okay? Then, worry about us a lot. Nag-aalala siya. Seek a professional advice. Then, you are so very special. You are so beautiful. Yes, I think so. If I ask you to stay, would you leave? So, tinatanong kanya dito. I dream about you a lot. You already know. Alam mo na daw. Okay, ano pa yung gusto niya sabihin? I never imagined so much perfection. I want you to choose. Pinapipili ka niya, okay? Ito lang yung nakikita ko. Maybe meron ka na ditong new love, kaya pumasok siguro ito, no? Gusto niyang papiliin ka kung sino sa kanilang dalawa. Then, dito to nagkakaroon na ng realization sa tingin ko, no? Meron nang pumapasok sa'yo or pwede rin sabihin na meron nagkakaroon ng interest sa'yo na nakikita niya o sa social media or pwede rin sabihin na may nakapagsasabi sa kanya, no? Okay? Ito lang yung nakikita ko. Piliin nyo na lamang. Thank you for watching and love and peace.